Camera, Tingnan mo dito action. para makita mo naka-on na. Sandali. Hanapin mo dyan. Tapos, Nakauna siya. ay, ano ba yun? Oh, yan. Hello. Hello. Ako si Tess. Ako ang wife ni Pastor Ben. Ang kidney donor ni Pastor Roland. Actually, konting-konti lang naman na participation kasi bukod doon sa pagiging supportive wife sa naging desisyon naming mag-asawa na mag-donate si Pastor Ben ng kanyang isang kidney kay Pastor Roland. Yun lang, siguro naging madali kay Pastor Ben yung pag-desisyon kasi suportado ako sa kanyang desire na makapag-donate kay Pastor Roland. Dahil naiintindihan namin na hindi lang naman si Pastor Roland ang tutulungan namin sa transplant, kundi pati na rin yung kanyang pamilya and ang church. So sa amin namin mag-asawa, hindi mahirap ang magdesisyon. Minsan nga may nagtanong, paano kami nakarating sa ganyang desisyon? Hindi ba pinag-iisipan ba namin mabuti? Tinignan ba namin yung mga pros and cons? Siyempre, we did our research sa kung anong magiging epekto nito sa donor. So far naman, sa pag-aaral namin, wala kami nakikitang negative result or effect nito sa mga donor. Kaya lalo na kami hindi nag-atubili i-go na ng pag-donate. Ako naman, nung papalapit na yung schedule ng transplant, medyo kinakabahan ako, hindi ko alam. Natatakot ako. Sari-saring takot na hindi ko alam bakit ako natatakot. So, nung dinala na sila sa OR, hindi ko pa rin maintindihan ang nararamdaman ko. Na nandun pa rin yung bakit ba ako yung natatakot. Pero sa biyaya naman ng Panginoon, binigyan niya ako ng peace. Kasi kailangan mo i-establish, bakit ka natatakot? Anong kinakatakutan mo? Wala naman akong nakikita. Siguro, I don't know kung ano ibig sabihin ng pakiramdam na yun. Pero by God's grace, binigyan naman niya ako ng peace. So, naging ayos naman. And then, dun sa, after surgery na, nilagnat siya, medyo nataranta ako. Kasi, syempre, pag nilagnat yung surgery patient, may problema, may nangyayaring infection. Hindi kami pwedeng magtagal sa hospital kasi sa package, maximum of 5 days lang ang donor. Tapos on the 4th day, yata, milagnat siya. Tapos he was really in pain. Sabi ko pa nga doon sa isang episode ng kanyang pagre-reklamo sa pain. Pumasok sa isip ko, sabi ko pa sa sarili ko, bakit kaya ang maranasan ko ng asawa ko? Yung mga ganun, na mga konting regrets. Pinaliwanag naman ng doktor na hindi siya maging painless after mawala na yung anesthesia. So, yun na-overcome na rin namin yung, ako on my part, yung sakit na yun. Kasi nga sabi nila, pag nagsasuffer naman yung loved ones mo, you suffer twice the pain. Pag in pain, so yun. Tapos, yun, naranasan ko rin na aalagaan yung asawa ko kasi ako naman nasakitin sa aming dalawa. Siya lagi nag-aalaga sa akin. So, naranasan ko rin. Alagaan siya. Minsan tutulungan bumangon, ipagluto ng masarap na pagkain para gumaling agad. I-remind sa pag-iinom ng antibiotics kasi kailangan on time. Yung mga ganun. Very ano lang naman hindi naman natatawag na sacrifice yun kasi very minimal naman yun kumpara sa pag-aalaga ni Sister Maria Pastor Roland during dialysis and even during the surgery and after surgery. So nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi I always make it a point na in everyday meron kaming natutulungan. Yun din ang tinuturo ko sa mga anak namin na if possible, maghanap ka ng opportunity na makatulong ka. Kasi yung tulong mo could be
an answer to a person's prayer. So maging participant ka sa gawain ng Panginoon dito sa mundo by being a helper o by being generous or compassionate sa mga nangangailangan. So yan, na-bless ako sa opportunity na binigay ni Lord sa amin na makatulong. Hindi lang sa Pastor Roland, sa family niya, kundi sa mga taong pinadala ni Lord sa buhay namin na nabigyan namin ng tulong. Minsan kasi, ang common notion ng mga Pilipino, pag sinabi mong tulong, pera lang ang pinag-uusapan. Maraming paraan na tayo ay makatulong sa ating kapwa. Kahit sabihin mo wala kang pera. Pagbibigay mo lang ng oras sa kanila when they need someone to talk with, malaking tulong na yun. When someone asks a favor na kaya mo namang ibigay, malaking tulong yun. Na sa tingin mo, para sa'yo maliit lang, pero importante yun sa mga taong nangangailangan. And yung pagbibigay mo ng katulad sa ginawa ni Pastor Ruben, it's really a big opportunity and blessing na magamit ka ni Lord in that area. And also, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang mga anak namin, they're too young to understand. Pero nakita nila na we could go that extent, no, just to help. At ang iniisip kasi namin, kung si Jesus binigay yung buhay niya para sa atin, na wala namang hinihinging kapalit, no? Kundi yung pag-ibig niya sa atin, kaya niya ginawa yun. Tayo pa kayang tao, hindi natin kayang mag-extend ng konting sacrifice. Isa yun sa mga bagay na gusto namin maintindihan din ng aming mga anak. Kasi sa mundo ngayon, pag sinabi mong tumulong, may hinihintay na kapalit lagi. Minsan nga sa mga mananampalataya, gustong tumulong kasi naghihintay ng blessings ni Lord. Ang sa akin din naman, siguro baliktad. We've been so blessed in many ways. Kung marunong lang tayo magbilang ng mga blessings na binigay ni Lord sa atin, the least that we could do is i-extend yung blessings na yun, i-share sa mga taong nangangailangan. So yung bang sasabihin, siguro it's a given naman talaga eh. Kahit wala tayong ginawa for the Lord, universal naman ang blessings ni Lord. So sa akin, baka sabihing ipokrito kami, hindi kami naghihintay ng blessings from the Lord. Ako lang personally is, we did it kasi pinagpala na kami ng Panginoon. The fact na namatay siya for our salvation, isang malaking blessings na yun. So, yung pag-extend ng help, kina Pastor Roland, parang na lang yun bonus na lang yun sa mga blessings na binigay ni Lord sa amin. Parang overflow yun sa mga pagpapalang natanggap namin sa Panginoon. Kaya, ito, hindi ko masasabing naturuan ako to be patient kasi hindi makailangan yung patience ko sa pag-aalaga kay Pastor Ruben. Kasi napakasimple lang talaga ng responsibility ko doon. Kasi nga iba talaga ang sitwasyon ng donor sa recipient. Maselan ang recipient eh. So maraming effort, maraming patience, kailangan ng caregiver. Sa akin naman, wala lang. Para lang may lagnat siya. Ganun. Hindi talaga inaasikaso ng bonggang-bongga. So, but the fact na naging part kami sa journey, kaming mga caregivers, naging part kami sa journey ng magkaibigang nagkatulungan sa kidney transplant ni Pastor Roland at ni Pastor Ruben, natutuwa ako na meron kaming napakaliit na contribution. And it is an opportunity na binigay ni Lord sa amin and personally sa akin. Kaya I glorify God sa pagkakataong binigay niya sa amin na naging kaming mag-asawa, naging sagot kami sa prayers ni Pastor Roland at Sister Marie na maging mabigyan ng donor. Hindi naman namin nakalain na magiging successful ang testings ni Pastor Ruben kasi meron din naman siya mga nararamdaman. But sa grasya ni Lord, naging maayos ang lahat. At akala namin kami ang tutulong kay Pastor Roland. Nakatulong yung mga testings sa mga nakatagong karamdaman
sa katawan ng Pastor Rene. And I really praise God. And also another thing, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa edad namin, wala kaming maintenance. Although may mga nararamdamang mga natural lang sa mga nagkakaedad. Pero maayos naman yung aming blood pressure, cholesterol, mga bagay-bagay na common na nararamdaman ng mga may edad na. Yun is another blessings din. Kaya natutuwa talaga ako sa nangyayari, sa ginagawa ni Lord sa buhay namin, na talagang lahat ay nalagay sa ayos. Kasi katulad kay Sister Marie, nagtatrabaho din ako, pero natapat ang lahat sa bakasyon, na hindi nahinto yung aking trabaho dahil dito. Parang lang ako nagbabakasyon. Ganun. And for 17 years na hindi ako nakabalik dito sa Lipa, for the information of everyone, tumira din kami dito ng 4 years. Bagong kasal kami. So, it's been 17 years. Marami na rin nagbago. Kapitbahay. Naging magkapitbahay kami nila Pastor Roland. Si Pauline, baby pa yan. Si Ted, baby pa. So, yun. It's like, may pinagsamahan talaga ng matagal. Tapos, napunta kami sa Mindanao. Ito, nakabalik kami. Hindi ko naman akalain na makakabalik kami o sa ganitong paraan na kaming mag-asawa makakabalik dito sa Lipa. And we're always grateful, lalo na sa mga members ng MMBC na mainit ang pagtanggap kay Pastor Eden at inalagaan siya sa almost 1 year na nandito siya sa Lipa. Although mga anak namin medyo namimiss yung tatay nila nung matagal-tagal din nawala, pero naintindihan nila why he has to be here, why he had to be here. So, yun, nagpapasalamat ako. Iba talaga kung meron kang community na pareho kayong mga mananampalataya ni Kristo. No, meron mga pagsubok, meron mga trials, pero nandyan sila sumusuporta, nagbibigay ng kanilang mga prayers, hindi lang para kay Pastor Roland, pati na rin kay Pastor Roland. So, all in all, to God be the glory. Finally, after a year of working up sa testings and everything, nangyari na ang transplant na pinaka-highlight sa mga bagay-bagay. Pero patuloy pa rin ang prayers natin kasi siyempre may mga medical malfunctions din paminsan-minsan. So kailangan pa rin tuloy ang ating prayers kay Pastor Roland at Pastor Reden sa full recovery nila. So that's it. Praise God. Paano yung simbahan? Anong ginawa niyo doon sa simbahan sa Ayun. Davao? Yung nga palang meron kaming maliit na church sa Davao. So, nung umalis si Pastor Reden, ako ang nagtuturo sa mga bata doon, nag-aasikaso. Kasi doon sa church namin, nagpapakain kami every Sunday sa mga bata. So, ako ang gumawa noon. And then, nung kailangan ko nang pumunta dito, o yung second son naman namin ang umalis. Na hanggang ngayon siyang nagtuturo. Nag-a-attend siya sa university, nag-aaral, pero nataon na school break. So, sa ano pa lang na yan, sa schedule pa lang na yan, natutuwa ako at nagpapasalamat sa Panginoon kasi walang naging conflict. Walang schedule na nasagasaan, bakasyon ng mga estudyanteng tinuturuan ko, bakasyon ng anak ko. So, walang naapektuhan sa aking pag-alis. Tuloy-tuloy ang worship service sa church. And ito nga, we look forward sa aming pag-uwi. Magkakaroon kami ng daily vacation Bible school. So, pasok pa rin sa bakasyon ng mga bata. So, napakabuti ng Panginoon na kapag totoo talaga sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love the Lord, na lahat ng bagay na naisaayos. Na wala kaming reservations, na mawala kami sa church for a while, kasi meron namang nagpapatuloy. So, inayos ni Lord ang lahat. Amen.